Hindi ko nga nararamdaman na nagsiselo si Lizette eh. Amin din yun na meron din siyang gusto sa'yo. Siguro naman, pwede mo na siyang ibalato sa akin ngayon. May pananagutan na siya sa akin. Pero Sharina, hindi ko siya mahal. Ako man si Amy. Hindi ako papayag na yung panagutan ng batang dinadala ko. Hindi mo pakakasalan si Emmy? Gusto mong mangyari, lumaki ang anak ni Emmy na walang kinikilalang ama? Nakalimutan mo na ba yung nangyari sa atin nung iwan tayo ni Itay? Sinabi mo sa akin na hindi ka tutulad kay Itay. Nasaan na yung pangako mong yung kuya, ha? Hindi gawain ng isang lalaki yung takbuhan yung responsibilidad niya. Kaya panagutan mo si Emmy. Ako makakalaban mo pag hindi mo gawin yan. Kung ayaw mo akong pakasalan, palalaglag ko tong bata. Pinenta na namin yung bahay. Nasa pangalan ko na ang bahay at lupa na ito. Niloko mo ako, Tita Elsa! Pinagbabayad lang kita sa lahat ng hirap at gastos ko sa pagpapalaki sa inyong magkapatid. Wala ka kayo eh. Ay! Uy! Walang Bitiwawa ka! Elsa! Bakit kayo nagkakagulo dito sa labas ng bahay ko? Dahil ako po ang nagmimiyari niyan. Hindi sila. Nag-issue na ako ng cheque kay Elsa, no? At wala akong pakialam kung magkagulo kayo. At kung hindi kayo aalis dito, ay hihingin ko ang tulong ng mga pulis. Alam mo, Monica to. May multo! Ayoko na! Kalimutan mo na yung bayad ko sa'yo, Elsa! Kalimutan mo na yon! Papakansel ako sa bangko! Sandali! Pag-usapan natin ito! Ma'am! Halika na, pumasok na tayo. Hindi, teka lang. Kahit na umalis yung bumili ng bahay, amin pa rin to. Malinaw yun sa titulo. Walang iya talaga kayo. Sinabi mo na rin lang na walang hiya kami. Lulubusin ko na. Lumayas ka sa pamamahay Hindi kami ko. lalayas dito, Tita Elsa. Bahay ko yan. Bigay yan sa akin ni Nanay Lily. At binigay mo naman sa amin bilang kabayaran ng pagkakautang nyo. Gusto mo si Sharina? Doon ka na sa kanya. Pero kalimutan mo na yung magiging anak mo sa akin. Kung ayaw mo dito, ayoko na rin. Kung ayaw mo akong pakasalan, ipalalaglag ko tong bata. Si Sharina talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Kasalanan ba na mas piliin ko si Sharina kaysa sa magiging anak namin ni Emmy? Hindi ko masasagot ang katanungan mo. Pero may paraan para makapagdesisyon ka. Anong paraan niya? Meron tayong pupuntahan, Benji. Ginela, kung ayaw ka nilang umalis, tumawag ka na ng pulis. Sabihin mo, may mga squatter dito. Tita Elsa! Tita Elsa! Mane. Mami, ano na gagawin natin? Tinakbuhan tayo ng buyer nyo. Di, maghanap ulit tayo ng iba pang buyer. O paano kung mangyari ulit yun? Paano kung multahin ulit yung bibili ng bahay? Ano ka ba? Nagpapaniwala ka sa multo. Gawa lang yan ng guni-guni. Walang multo dito. Wala palang multo, ah. Ma, hindi pa ba multo yan? Hangin lang yan. Ikaw naman, napakaduwag mo. Ha? Ayaw niyo makumbinsi. Oh, Mami, hindi na ata hangin yan eh! Ay! Sandali! Sandali! Nasaan tayo? Saan mo ako dinala? Bakit wala ako makita? Makinig ka, Benji. Buksan mo ang puso mo. Saan mo ako dinala? Alam mo ang lugar nito. Ito ang kawalan. Dito na pupunta
ang lahat ng mga batang hindi namatay bago maipanganak sa mundo. Dahil sa wala silang mga kasalanan, hindi sila maaaring mapunta sa impyerno. Subalit dahil hindi rin sila nabigyan ng pagkakataong mabuhay sa lupa, hindi rin sila nababagay sa langit. Naalala ko na. Dito mapupunta ang anak namin ni Amy kung ipalaglag namin siya. Kasalanan ng mga batang nandito. Hindi dapat sila napupunta sa lugar na to. Ate Sharina, saan na tayo titira ngayon? Hindi ako papayag na hindi maibalik sa atin ang bahay na yan. Kukunin natin kung anong atin. Paano naman mangyayari yun, ate? Wala naman tayong pera. Pagkatapos, dahil pa nating utang. Naniniwala ako na mahingan din tayo ng tulong. Ate Sharina, kanino naman tayo hingi ng tulong? Kay Benji na naman. Kaya dito. Ano ba yung pinangako sa'yo ni ate? Di ba ang sabi ko sa'yo, hindi na tayo hingi ng tulong sa kanya? Ate, paano si Benji lumapit sa'yo? Sige na. Alam mo ikaw, hindi ko talaga alam kung saan ka nagmana ng kakulitan mo, no? Ang kulit mo eh! Punta lang ako rito para magpaalam sa'yo. Nagkakasal na kami ni Amy. Eh di masaya. Ikakasal ka na kay Amy at isalinawan din yung isip mo na mas bagay kayong dalawa. Hindi ba? Talaga bang natutuwa ka? O baka naman natatakot ka lang aminin ng totoo sa akin? Alam mo, Benji, yun talaga yung totoo eh. Kung inaakala mo, pipigilan kita sa pagpapakasal mo doon, nagkakamali ka. Kasi masaya ako para sa inyo. Paalam siya rin. Sige. Marami akong kailangan isipin. Pati si Benji yun. Akala ko ba, kuya, mahal mo sa Ate Sharina? Kaya ayaw na niya sa akin. Wala, ginawa ko ng lahat. Wala pa rin. Baka naman talaga hindi kami para sa isa't isa. Hindi naman kayo bagay ni Ate Amy eh. Ba't magpapakasal ka pa sa kanya? Hindi mo naman siya mahal. Pakakasalan ko si Amy dahil yun ang dapat kong gawin. Benji, tama ba yung narinig ko? Pakakasalan mo na si Amy? Tapay, pataan ha. Benji, hindi mo pagsisisiyan ang desisyon mo. Yan! Yan ang gusto kong marinig! Oh. Ate,
Sharina, okay lang naman yung malungkot eh. Eh kung sa akin din ginawa yun ng walang yung tsahe nyo, eh, maapektuhan din naman ako. Sharina, sino ba talagang iniiyakan mo? Pinuntahan ako ni Benji. Sabi niya sa akin, magpapakasal na sila ni Amy. Bakit ganun nararamdaman ko, Desa? Di ba ganun yung gusto kong mangyari? Pero iba pala pag nanggaling sa bibig ni Benji na magpapakasal na sila. Bakit nasasaktan ako? Nagtatapang-tapangan lang ako sa harapan niya. Pero nasasaktan ako. Kahit gusto ko siyang kawatin, pero hindi ko naman magawa. Kasi sinisigaw yung damdamin ko. Kasi hindi ko kaya. Benji! Balita ko eh, tutulubing kasal mo kay Emmy ah. Tama yung naging desisyon mo. Tama. Yan lang palaging tama ang mali. Kakasal ako kay Emmy kahit di ko siya mahal. Basta talikuro ko yung babaeng mahal ko. Hindi naman yan dapat ginagawa ko eh. Hindi ba dapat ginagawa natin kung anong tama? Hindi ba yun naman ang ibig sabihin ng pagiging tao? Pa natuto maging pilosopo sa akin. Tandaan mo sinabi ko sa'yo. Tutuluyan kita pag umatras ka sa kasal ni Emmy. Akala ko ba talo-talo na tayo? Ano pang pakialam mo sa amin ni Emmy? Kung malaki lang yung bahay namin, doon ko kayo pinatira. Kaso, siksikan din kami doon. Okay lang yun, Lucy. Okay na naman kami dito eh. Siya nga pala, Desa, salamat sa pagpapatuloy mo sa amin sa bahay mo, ha? Hindi tayo iba, kaya hindi na kailangan magpasalamat sa akin. Ang kailangan nyo isipin ngayon, eh, paano nyo makukuha dun sa demonyo yung tsahin yung bahay ninyo. Yun na nga eh. Meron ka bang kilala sa munisipyo? Ikaw? Sharina, nanggaling ako sa bahay niyo pero sabi ng tita niyo hindi na raw kayo nakatira doon. Ano ba nangyari? Nako, Nelson, mahabang kwento yan. Akit na muna natin doon. Sige, ako na. May barkada ako nagtatrabaho sa munisipyo. Ipapapull out ko yung records niyo at makita natin kung si Tita Elsa nga ang may-ari ng bahay niyo. Naku, Nelson, salamat ah. Madami ka nang ginagawa para sa amin. Wala kasi kami alam tungkol sa batas-batas kaya hindi namin alam kung anong gagawin namin. Okay lang, ganito yun. Kung may illegal na ginawa si Tita Elsa, sa tingin ko mababawi natin ang bahay niyo. Sana nga. O sige, babalitaan ko kayo agad ah. Salamat, Nelson ah. Nelson, sandali. Ang sabi mo sa akin noon, di ba, magbabakasyon ka, pupunta ka sa isang malayong lugar. Ano nangyari? Bakit bumalik ka kagad? Akala ko makakalimutan ko yung ate mo eh. Pero hindi pala. Tama lang yun, Nelson. Kasi sila ni Benji, hiwalay na naman sila ngayon eh. Totoo ba yun, Sharina? Hiwalay na kayo ni Benji? Kailan daw yung kasal ng kuya mo? Sabi ni Lola, sasabay daw dun sa pakasal ni Mayor. Di ba may handaan doon? Sama mo naman ako. Bored na ako dito eh. Puro na lang utos yung Lizette mo. Sus, engot ka ba? Eh paano kung nakita ka ni Kuya Gimo at saka ni Tikyo, eh di nalintikan tayong dalawa? Eh hanggang kailan mo ba ako balak itago dito kila Lizette? Eh di ba na-prove ko na naman yung sarili ko na hindi kita ilalaglag? Hintay-hintay lang. Hintay mong makarakit kami nila Kuya Gimo ng malaki-laki. Yun, sige. Sure na yun. Papauwi na kita. Eh bakit kasi kailangan pang hintayin yun? Di ba pwede ngayon na? Alam nga naman pauwiin kita sa inyo nang wala kang pera. Di ba sira ulo yung amain mo? Gusto ko,
kapag umuwi ka, may ilalayo mo na yung nanay mo tsaka yung kapatid mo. Doon sa siraulong yun. Tsaka hindi pa kami ni Lizette, no? Kaya hindi ka pa pwedeng umuwi. Nelson, anong balita? Mababawi ba namin yung bahay? May pirma ni Sharina yung authorization letter na ginamit ni Tita Elsa sa paglipat ng lupa at bahay sa pangalan niya. Sharina, I'm sorry pero unless ipabago yun ni Tita Elsa, wala na kayong habol sa bahay. Gusto niyo tulungan ko kayong makahanap ng malilipatan? Ate, Monica, nakakaya na kay Nelson. Ang dami niya natulong sa atin. Sharina, kakailanganin niyo ng puhunan para makapagsimula muli. Tanggapin mo na lang yung tulong na inaabot ko. Sige, Nelson, pero lilinawin ko lang sa'yo, ha. Utang to. Babayaran ko sa'yo kapag nakabangon na kami. Salamat sa'yo. Mami! Ano ba? Ba't ka nang gugulat? May multo sa kwarto ko. May multo sa kwarto ko. Dito na muna ako. Natabi ako sa inyo. Mami! Uy, ang laki-laki mo na, natatakot ka pa sa multo. May multo nga kasi talaga! Minumulto na tayo ni Teacher Lily dahil doon sa ginawa ng kay Sharina. Ano ka naman gawin natin? Iwan natin ang bahay na ito. Hindi natin pagkakinabangan. Chinera! Wala dito! Nung una nawalan kami ng bahay ni Monica, tapos biglang sumulpot to si Benji. Nagtataboyan ko siya pero ayaw pa rin niya ako tigilan. Bakit pa ganun, Desa? Bakit sabay-sabay yung problema sa buhay ko? Hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo kaya eh. Tinan mo nung kailangan mo ng tulong, binigyan niya sa'yo si Nelson. Siguro senyales sa tumula sa taas, Sharina. Kaya siguro ayaw katigilan ni Benji kasi naramdaman niya na mahal mo pa rin siya. Pero kung ibabaling mo yung atensyon mo sa iba, kay Nelson na lagi nandiyan para sa'yo, edi titigilan ka na ni Benji, wala na siyang magagawa. Desa, ayoko naman gamitin si Nelson para makalimutan ko si Benji. Hindi naman ganun yung ibig ko sabihin eh. Mabait si Nelson. Bukod pa dun, mahal ka niya. Turuan mo na lang yung sarili mo na mahalin din siya. Hindi naman siguro mahirap yun, di ba? Sa langit kapag niyayakap mo ako. Akala ko ba ayaw mo sa akin? Hindi ko pala kaya na mawala ka. Puntala ako rito para magpaalam sa'yo. Nagkakasal na kami ni Emmy. Paalam, Benji. Sir, hindi na po kayo pwedeng pumasok dyan. Kasi isasara namin itong simbahan. Dahil maglilinis pa po kami eh. Ganun ba? Sige. Salamat na.
pupunta ka pa kaya sa tagpuan natin, Sharina? O ako na lang ba nakakaalala sa pag-ibigan nating dalawa? Paano? Bukas na lang ulit. Sige. Good night, babe. Ingat ka, ha? Ha? Good night. Ingat ka, ha? Ingat ka. Tulog ka na. I love you. Love you too. Sige. Buti naman umalis na yung lalaking yan. Overtime na kayo sa landian. Sorry po. Please, pansyin mo nga to. Kakaplansya ko lang to kanina eh. So what? Ayan o, gusto ulit? Pwede next time ka umaangal, tsaka plansyahin mo na lang. Pinagtabuyan nyo kami, tapos ngayon gusto ninyo bumalik kami dun sa bahay. May puso pa rin naman kami kahit papano. May puso. Tapos ano, pagdating dun, alilala naman kami. Hindi na. Okay, promise. Hindi namin gagawin yon. Basta bumalik na lang kayo. Kilala kita. Sa pagtira namin doon, anong kapalit? Ano pa, edi magbayad kayo ng upa. Ha? Sige dito. Paano ate? Gusto mo bumalik dun sa bahay? Monica, pinamana sa akin ni Nanay Lily yun. Kaya hindi ko basta isusuko yun. At naniniwala ako pag nandun tayo, makakagawa ko ng paraan. Mababawi ko yun. Alam niyo na siguro kung bakit kayo kailangang mag-attend nitong seminar. Ako po, hindi ko pa po alam. Well, para sa mga hindi pa nakakaalam, importante ang seminar na ito dahil kailangan ng attendance ninyo para makuha ang marriage license ninyo. Basically, family planning ang pag-uusapan natin. Isinasagawa natin itong seminar para maging handa kayong lahat sa papasukin ninyong pagpapakasal. Dahil hindi biro ang pagsisimula ng isang pamilya. Benji, hindi na ako makakapag-antay sa magiging pamilya natin. Unang question ko sa inyong lahat. Kayo bang lahat nandito ay nakakasiguro na sa inyong gagawing pagpapakasal? Opo! Loko-loko ka talaga. Sumagot ka nga. Opo. Benji, May kailangan lang puntahan na. Hindi na. Benji? Bumalik rin pala kayo ni Monica dito. Oo, Nelson. Paano ko ba naman makakalimutan ng bahay na yan? Maraming alaala dyan si Nanay Lily. Naiintindihan kita, Sharina. Mahirap talaga isuko ang isang bagay. Lalo na't pag malapit ito sa puso mo. Sharina, alam mo ang nararamdaman ko para sa'yo. At kailanman, hindi talaga yun mawawala. Kaya hinihingi ko sa'yo, just give me one more chance. Papakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sa tingin ko, konti na lang. Bibigay na rin niya si Lisette eh. Sus, paano mo naman nasabi yun? Kasi alam mo ba, kagabi, nung kakaalis mo pa lang, pinag-iinitan na niya ako eh. Alam mo ba yung plantsa ko? Pinapaplantsa na ulit. Sabay, kung pinapahirapan ka na niya, itigil na lang natin to. Ikaw nga nag-isip na itong pagpapanggap natin, pero syempre, ayoko naman pati ikaw madihado, di ba? Ano ka ba? Okay lang yun. Basta, hindi tayo titigil hanggat hindi natin napapaamin si Lisette na mahal ka niya.
Kapag okay na kayo, saka na natin sabihin na hindi naman talaga naging tayo. Ano? Hindi talaga kayo? Magulo pa yung buhay ko. Sharina, hayaan mo tulungan kita. Aayusin natin yan. Just let me love you for once. Balak niyong gawing sinantong bahay ko, no? Naiinggit lang yan sa atin eh. Loveless kasi. Alam mo, Lizette, umaming ka na. Nagsiselos ka talaga eh, no? Buti naman tinanggap mo na ulit si Nelson sa buhay mo. Kasi siya naman talaga yung karapat-dapat para sa'yo eh. Pero Monica, hindi natin alam kung sino bumili nito. Mamaya palayasin tayo dito. Ako yung bumili ng bahay na to, Sharina. At ipinangalan ko sa'yo. Marry me, Sharina. Make me the happiest man on earth. At pangako ko sa'yo, walang araw na lilipas na hindi ka ngingiti sa piling ko. Oo, Nelson. Tinatanggap ko magpapakasal ako sa'yo. Ayoko na maging tao. Ibang parusa na lang bigay mo sa akin. Gawin mo lahat ang gusto mo, pero huwag mo na kunin yung sarili sa akin. Ayoko na, hindi ko kaya. Suko na ako!